Sa tingin ko, mauuna pa yung impeachment ni Vice President sa lower house kaysa sa may makakasuhan na politiko na involved sa flood control. Kasi sa bagal ng tinatahak ng investigasyon. Pero hindi yun yung issue ko eh. Ang issue ko ay ganire. July 28, 2025, nagsalita si Marcos, mahiya naman kayo. So, ibig sabihin, prior to his SONA, alam na niya na merong nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang tanong ko, bakit hindi niya inusisa yun? Bakit hindi niya inimbestigahan yun? Kasi hindi naman yun araw lang bago mag-SONA niya nalaman. Hindi rin naman buwan. Kasi hindi niya sasabihin yun with certainty kung hindi niya alam na meron talagang ganun. Kailan niya alam? Bakit hindi niya pinaimbestigahan? Sa laki ng kanyang intelligence fund at sa mga agencies na nasa ilalim niya na may mga investigation bureau, may NBI, may CIDG na ginagamit ngayon sa investigasyon, may intelligence group ang PNP, may military intelligence group ang AFP, mayroong ISAF, mayroong NICA, ang dami niyan. At syempre may sarili ring pondo ang Office of the President, yung kanyang Intelligence and Confidential Fund na zero, di ba? Zero, ubus lahat for 2025. Oh. Di ba? Oh. Paano mo masasabi? Kailan niya nalaman? 3 months before? Alam mo, doon ako doon ako nagbibilang. Kailan niya nalaman? Yan ang hindi niya dinidisclose sa taong bayan. Kailan ba niya nalaman na may nyakawan sa pondo ng bayan? Di ba? Anong pinagtatakpan niya? Bakit hindi niya... Kasi ganito yun eh. Kung ikaw ay leader, tapos nalaman mo na may tumatarantado sa'yo, anong una mo magiging reaksyon, di ba? Tinatarantado mo ko, ayaw mo ko respetuhin, ha? King ina ka eh. Ay, sorry. Nakapagmura ako, sorry, ha? Anong gagawin niya? Di ba? Iimbestigahan niya kaagad yun. Iko-confront niya. Pero walang nangyaring ganun. Till he made that speech na mahiya naman kayo. And after that speech, meron ba kaagad investigasyon na nangyari? Wala. Gumawa siya ng matrix. Yung mga yung mga kontratista na may mga flood control project, magkano ang amount at kung saan. Tapos gumawa siya ng website, magsumbong sa Pangulo. Yun. Inuto lang tayo, ha? Inuto lang tayo magsumbong sa Pangulo, alam na niya yun. Nang uuto lang talaga. Nauuto naman ang mga kapwa nating kababayan. Dahil siyempre, tiwala sila kay Marcos, pero hindi nila alam, niloloko lang sila. Di ba? Terrible, no? Oh. Pagkatapos niyang mag-speech, hinanap kaagad ng taong bayan si Saldico. Oh. Before pa sa kanyang SONA, wala na si Saldico. At pilit sinasabi ng taong bayan, pauwiin si Saldico, imbestigahan si Saldico. Walang ginawa si Marcos. Kasi nga, hindi pa raw siya akusado. Hindi pa raw siya iniimbestigahan. Hindi pa siya involved. Kahit nga si Romualdez sinasabi na imbestigahan si Romualdez, sabi niya, no evidence is leading to the speaker. Oh, di ba? Tapos, anong nangyari? Nira-narrate ko lang ang facts. Bakit? Dahil importante ito sa atin. Let us be aware kung paano tayo niloloko ng administrasyon na ito sa investigasyon na yan. Na napakatagal na. Na baka kung sumahin natin, kasama pala talaga ang Pangulo. Di ba? Kasi wala man lang siyang kilos na ginawa eh. Hanggang ngayon, hindi nila siniseryoso yung paghahanap kay Saldico.
Oh, 'di ba? Hanggang ngayon. Dito sila nakatutok sa Pilipinas. Saldico will link Romualdez. Romualdez will link the president. Sigurado na yan. Despite the revelations of Saldico, hanggang saan lang ang investigasyon? Di ba? Nakakagalit pero nakakatawa. Bakit? Doon sa parte na naluloko pa rin yung mga ordinaryong Pilipino na mga loyalista niya, yung mga bobong mga Pilipino na naniniwala doon sa mga vloggers ni Marcos na binabayaran niya para magsalita, huwag sabihin na wala siyang may binabayaran yan. Hindi kami makakakuha ng ebidensya pero meron. Klaro naman. Klaro naman, di ba? Naniniwala ang tao doon. Pero hindi alam na naluloko lang sila. Niluloko sila. Di ba? Hindi alam ng tao na ang nangyayari talaga, matagal nang alam ni Marcos, pinataka si Saldico, pagkatapos ngayon, hindi nila hinahanap. Nagsalita si Saldico kasi siyang gagawing punching bag. Na magsalita si Saldico, tumahimik lahat. Nang tumahimik lahat, pati si Saldico tumahimik na rin. Inamin ni Saldico na tao niya si Gutesa. Oo, hindi naka-under oath si Saldico. Pero at any given time, pwede niyang gawin yan. Diba? Pero bakit hindi niya ginawa? May concession na naman ba? May usapan na naman ba? Diba? Alam niyo, nakakalito para sa mga taong nagpupursige na magkaroon ng pagbabago. Yung mga tao na nag-aantay na may mangyari para mahuli talaga kung sino ang mga nagnakaw na yan. Yung mga tao na iniisip na posibleng kasabwat ito, sinabi ng ebidensya na kasama ito, pero hindi maabot ng nag-iimbestiga. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Katulad ng Ilocos Norte. Matagal lang sinasabi na ang kontraktor dyan ay anak ni Jojo Cadiz. Yung staff ni Marcos na naging USEC sa Department of Justice na nag-resign na ngayon na hindi na rin makita. Di ba? There are a lot of things that will bother a person's mind who is critical of this administration, who suspects this administration to be a syndicate. Para sa akin, sa tingin ko talaga yung buong administrasyon ni Marcos ay parang sindikato. Kasi sa nawalang pera, tinatabunan din nila. Can you imagine PhilHealth Fund ginamit para sa flood control tapos sasabihin ng Supreme Court isole, ilagay sa national budget? O di happy? Di ba? Sabi ni Marcos, isusoli niya kasi may savings. Prior to the September 21 rally, sinabi niya yun. Pero, ano nangyari? Hindi man niya nasuli, isusuli pamamagitan na ngayon. 2026 national budget, kasama yung bayad sa PhilHealth. Hindi naman lahat yung pera ng gobyerno. May pera doon yung mga contributor. At yung mga contributor na yung taxpayer din. So, nadoble sila. Sa aking analysis lang yan, ha? So, alam nyo, marami pa akong gustong i-discuss at gusto ko lang na sa ngayon, unahin yung pag-open up ng aking channel na mapanood ang aking mga opinion. Hanggang sa susunod, kita tayo ulit.